Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 20, 2026, Miyerkules ng ikapitong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 20, verses 28 to 38. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy, mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapagimbanan. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa mga huling araw ng ating pong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at naghahanda rin tayo para sa pagdiriwang ng Pentecostes. At sa bahaging ito ng ating unang pagbasa ay narinig natin muli ang pamamaalam ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung saan ay inihahabili niya at pinagbibili ng mabuti ang matatanda ng simbahan na ingatan ang kanilang mga sarili dahil sa kanila rin naman nakasalalay ang ikapapahamak o ikaliligtas ng kawan na ipinagkatiwala sa kanila. Isang bagay din na sabi nga dito, si San Pablo ay nagtrabaho, nagpagal para hindi maging pabigat sa komunidad. Siya ay nagbanat din ng buto. Kumbaga, habang nagpapahayag ng mabuting balita, hindi siya gumawa ng kung anumang magiging pabigat para sa komunidad. Magandang mapagnilayan natin ng mabuti, dahil siyempre kung ano ang ating tinuturo, dapat yun din ang ating pong isinasabuhay. Malaking bagay po yun kapag nakikita ng mga tao na isinasabuhay mismo ng mga tagapagturo ang kanilang tinuturo, o isinasabuhay ang kanilang tinuturo. Kaya nawa ay patuloy natin na pagnilayan ng mga huling araw din ni San Pablo, yung kanyang buhay bago pa man siya tuluyang madakip o ikulong sa Jerusalem. Pero ganun pa man ay hindi ito naging hadlang para siya ay sumuko o panghinaan ng loob, kundi ito ay nagpatatag pa, hindi lang sa kanya, maging sa mga komunidad na kanya pong sinulatan, kanyang hinabilinan. Kaya pagtulong-tulungan dinawa natin, maituro pa ang mga bagay na natutunan din natin. So hindi lang tayo basta nakikinig o nagbabasa tuwing may misa. Mahalaga din na tayo po ay may natututunan
na sa ganoon ay meron din tayong ipapasa at ituturo sa mga taong ating mga makakasalamuha. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.